maulan na tanghali. Time check, 12:32. At nandito tayo ngayon sa kahabaan ng diversion road ng Lokban. At ngayon yung araw na magkikita kami ni Doc Bo para sa aming pupuntahan dito sa Quezon. Madilim ang kaulapan, no? Kasama ko ngayon ay dalawa, si Jarvis at saka si Kopi. Si Doc Bo ay naandun na. Usapan naman namin ay 1:00 ng tanghali. Pero kararating niya lang, naandun na rin siya sa may meet-up place namin, sa may tapat ng Petron, sa may crossing, kung saan doon din kami nag-meet up noon ni Gino. Lumalakas pa yata ang ulan. Wala naman sanang bagyo. Pero tuloy tayo. Nandito na eh. Sayang yung live ni Doc Bo. Okay lang kayo dyan, ha? Kopi, nakasilip ka pa. Umuulan na. Tapos pagka nabasa ka, nginginig-nginig ka dyan sa lamig. Mga 11 ng umaga ako umalis ng bahay. At syempre, inasikaso ko muna yung mga alaga ko. Pinakain ko muna. At syempre, nagpaalam din ako sa kanila. Kay Gianni, kay Jack. Tapos sumaglit lang din naman kami ng Liliw para magpaalam din kay Angel at nang makita naman muna itong dalawa. At 2 gabi na kasi siya doon natutulog sa apartment. Para alam niya na mamaya uuwi siya sa bahay at yung 3 alaga naandun. Ito na, si Doc. Doon sa karinderya din pala na lagi kong ini-stop over at dito rin ako kumakain eh. Dito na tayo. Kain ka na ba? Kakain muna ako. Ibabaga natin itong mga dito. Oo. Anong kinain mo, Doc? Papa. Tara, tayo kumain muna. Anong oras ka ba umalis ng bahay? Alas 8? Alas 8:30. 8:30. Kain muna kami ng tanghalian. Ang akin ay atay. Ang tawag dyan, bro? Tinotsohang tilapia. Ito yung may black beans, no? Oo. Okay. Ang pupuntahan kasi namin ay Mauban, Quezon, kung saan dito yung daan. Next month, pag Bilaw naman dito din eh. May nakita din ako magandang beach din eh. Pagbilaw? Burawan. Malapit nyo sa ano? Isla Chica, yata yun. So dati ka magkatabi. May baboy dito na nagagala. Ayun oh. Lakas ng ulan. Dala ng ano to, nung bagyo. Pero paalis na yung bagyo dito, yung bagyong Hiner. Hinihilo yung habagat. Kaya may paulan-ulan pa dito sa Quezon. Tapos na kaming kumain. Medyo nagpapatila lang muna din kami ng ulan. At syempre si Doc ay nakasingle na motor. Ako wala lang problema kasi nakatuktok naman na tayo. Kaya dito lang muna, tambay muna. Maaga pa naman eh, mag-aalauna pa lang. May kape-kape muna. Hoy, kape. Dito lang. Garbus dyan lang, ha? Wala. Malakas pa lang, lumalakas. Umalis naman ako sa bahay nang hindi umuulan. Pero pagka ganito kasing tagbagyo, kalimitang apektado niyan lagi, Quezon. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Time check, 1:51 or mag-2 p.m. At yung iniintay namin na ulan ay wala na. Lumiwanag na. Ayan, puti na. Ayan, Puti na. Kanya nagpakita na ngayon eh. Mount Banahaw, yung nasa likod namin. Tinatatakloban ulit ng ulap. Hoy, Jarvis! Ano nagagawa mo? Alis na tayo. At si Kopi. Kopi! Tara! Oh, larga agad ah. Pag sinabing tara. Oh. Sakay ko muna itong mga to. Ayan, nag-iingay na. Lumiwanag na. Thank you, Lord. Salamat. Kaya lang, tanggalin natin. Ikaw isanay naman ng kahit hindi nakalish eh. Para di ka mahirapan. Jarvis! Sama kay Doc! Halika. Sa iyo lang gusto magpabuhat. Akala eh kung sino eh. Si Doc yan ah! Ano kala mo, kay kidnapping ka ha? Hindi. Ihatid ka lang ni Doc. May gamit ka pa ba dyan na ilalagay rito? Para kahit papano eh mabawasan ang dala ni Doc sa kanyang motor. Huwag mo na amuyin yan. Kay Doc yan. All goods. Buti na lang at umaraw. Thank you, Lord. Pinagbigyan mo kami ng magandang panahon. Okay naman kayong dalawa dyan? Saya ka na. Hoy, Kopi. Okay lang? Sana lang, pagdating natin dun sa mismong Mauban, at dahil siya ay tabing dagat, sana hindi na umuulan. Parang sa ganun eh, makita natin ng maliwanag yung mismong pupuntahan nating camping site. Kung gaano siya kaganda. Kung halimbawa mang umuulan pa rin doon ngayon,
sana bukas ay pagbigyan naman tayo na umaraw na. Although napuntahan ko na tong Mauban, Quezon, pero hindi pa ako nakakapag-camping dito sa kahit saan doon. Ngayon pa lang, kasama si Dokbo. Behave lang ha, oh. At medyo bankingan ang ating dadaanan. Kaya prepare, kayong dalawa dyan. Lamig, sarap. Sarap ng hangin. Dahan-dahan lang, Dok, at basa ang kalsada. Bankingan pa to. Kung lagi kayong nanonood ng mga videos or vlogs ko, is may nakikita kayo lagi doon sa may ilalim na members first. Kasi karamihan ng mga videos ko na napapanood nyo, bago siya lumabas in public, is yung mga members muna, yung unang mga nakakapanood. Kaya lagi may nakalabas dyan na members first. At gusto kong batiin yung mga YouTube members natin, yung mga bago, si Sir Orson Born, Arthur Aguilar, kay Sir Patrick, kay Ma'am Janet na siyang umampon kay Asia, kay Roger Vega. Ayan, maraming salamat at nag-join kayo sa YouTube members ko. And siguro naman na-enjoy nyo yung mga perks being member na kayo yung mga unang nakakapanood. At sa ibang level ng YouTube members natin, may level kasi yan hanggang 5 yata yun or 6 is may iba't ibang perks yan. At may mga exclusive videos na hindi ko ina-upload into public. Yun ay mapapanood nyo lang sa exclusive member level. Nasa inyo naman yan, wala naman sa pilitin yan kung magpapamember kayo eh. Grabe dito, mahamog na dito, maulap na oh. Giging maulap na. Ang una nga pala nating madadaanan dito bago magmauban ay yung bayan ng Sampaloc. At meron pa tayong 13 kilometers bago makarating ng Mauban, Quezon, dun sa mismong rotonda ba, yung palatandaan na nandun ka na mismo sa Mauban, Quezon. Kung nakapunta na kayo ng Real Quezon, etong Mauban, Quezon yung kabila nun. Kung saan wala pang daan kasi na patagos eh. Kung magkaroon man ng daan patagos, mas magiging mabilis kahit galing kayo ng Real Quezon na pumunta ng Mauban, Quezon. Ayan. Kala mo parang nasa Marilaki kayo. Kaya kung nakadaan kayo ng papuntang Real Quezon galing ng Pami, Laguna, kaya mapupunan ninyo kung galing naman kayo ng Lucban papunta ng Mauban, makikita nyo na parang halos parehas yung daan. Halos nagkakahawig. Gantong-ganto rin yung daan dun eh. Hindi pwedeng magmabilis or magmadali dahil wala naman tayong hinahabol na oras eh. Enjoyin lang natin yung papunta at pagka naandun na tayo. Grabe ang amog. Lalo na dito, wala nang makita oh. Hindi ko na makita yung view dito sa kaliwa eh. Sana lang wala tayong madaan ng ano dito, landslide. Dito na tayo sa Sampaloc. Ang daming nadadaan ang yung kalsada ay gumuho yung lupa. Kaya ingat lang at meron ding mga ginagawang kalsada. Tapos may nadaanan kami na may ginagawa na palang ano, Sampaloc Bypass Road. Medyo yung sa may bundok doon, sa dinaanan namin ay nilalagyan na ng daan nang sa ganun na hindi ka na mismo dadaan ng Sampaloc Town proper. I love Bayongon. Bulihan Festival. Ano yung Bulihan Festival? Magbubulihan yung mga tao dito. Di ko alam ha, pasensya na. Uy, daming Bajaj dito oh. Mga naka-Bajaj 3-wheeler ah. Sa Sampaloc Elementary School. Sampaloc. Ito pala ang ano, tawag doon, munisipyo ng Sampaloc. 2:30 ng tanghali. Mukhang malapit na tayo ato. Nasa may parting Kapatagan na tayo. Ito na yung mga ano eh, tubigan sa kaliwat kanan eh. Maaliwalas naman. Yung Jarvis nakasilip lang ngayon. Yung isa ko, parehas nakasilip lang ngayon. Ganda ba naman na makikita mo? Green na green eh. Sarap. Sana ganyan lang, huwag nang umulan. Approaching rotonda ng Mauban, Quezon. Nakita nyo na tong arko na to. Ayan, dito rin yung mismong rotonda, yung paikot. Ayan, ang Mauban, Quezon na tayo. Yung malaking buko. Ayan, dito na tayo. Ayan kalagay. Ayan, I love Mauban. Bago tayo dumaretso ng mismong camping site, ay mamimili na si Doc ng aming lulutuin. Nang sa ganon, pagdating doon, magse-set up na lang at magluluto. Wala na tayong gaanong isipin na kung ano pang bibilin. Okay naman kayong dalawa dyan? Saan ko nga maigi? O ayan.
Nakakasilip pa ng maigi. Ikaw, Kopi. Oh, ayan. Para nakikita nyo ng maigi itong dinadaanan nyo. At alam kong first time yung makarating dito. First time lang ba? Ay, hindi. Nakasama na pala to sila nun. Gawa nung kami ni Angel, nung after namin ng Isla Chica, dito kami dumaan. Tumigil muna kami dito sa 7-Eleven at bumibili si Doc ng aming iinumin. Oras na ba? Ba, mag-alas 3 na pala. Yung ano mo, gamot mo, Kopi, kayo minom. Inom ng gamot si Kopi at umo-okay na siya. Hindi na siya nagpupupo na may dugo. Ano, Kopi, no? Ay, Kopi, oh, inom na. Oh. Para gumaling na kagad. Charap. Ang bango nung ano nila? Nung gamot. Parang gusto kong uminom din eh. Buti nadala ko pala yung gamot mo. Oh, okay lang kayo dyan, ha? Ito na yung mga binili namin eh. Yellow. Itong mga pangsahog. Tapos yung mismong isda na lulutuin namin is nilagay na namin sa cooler. Sir, yung palabas dito lang po. Ano po ba kayo? Pa doon po sa may Naga Cove. Ay, pa ganyan po. Okay. Sige, salamat po. At nasa likod ko lang naman si Doc eh. Ako daw ang mauna. Naga Cove ang pupuntahan natin, yung pangalan ng mismong campsite. Di pa ako nakakarating dun eh. May madadaanan tayong planta ron eh, power plant. Hindi pa nga ako nakakarating dun eh. Hanggang dito lang kami ni Angel sa malapit. At tinignan lang namin ni Angel kasi yung patawid ng mismong, ang tawag ng isla. Letter C. Yung malapit dito sa Mauban, yung mismong sakayan. Nalimutan ko tuloy. Comment nyo nga, nawala tuloy sa isip ko kung anong pangalan ng isla. Yun yung laging puntahan na isla na dito mismo sa Mauban, Quezon yung sakayan. Itong daan na tinatahak natin is, ang pangalan ay Cagsiay. Merong Cagsiay 1 at saka 2. Alam ko, syempre, unang dadaanan mo, 1, bago yung 2. 14 kilometers pa bago dun sa ating mismong camping site. And dito sa gawing kanan, dyan natin makikita yung dagat. Nakalagpas na tayo dun sa mismong dating kung hanggang saan lang kami nakarating ni Angel eh. Ngayon, itong dinadaanan natin ay bago lang sa akin. Ay sama-sama nating alamin kung anong meron dito sa daan papunta pa lang dun sa campsite. Mag-aalas 4 na rin pala ng hapon. Mamaya lulubog na yung araw. O, ito na nga. Welcome to Cagsiay 1. Mukhang nagpiesta pa ata rito at may mga banderitas pa. Tulog si Kopi. Bagsak. O Jarvis, ikay matulog. Mamaya gaganyan-ganyan ka na naman. Kukulit ka na naman. Ito, malapit na ata tayo dun sa mismo Quezon power plant. Ito na nga, oh. Ito na, yung mismong Quezon power plant. Ang laki. Oh. Ganito pala yung tsura nito. May mga, ano itong natatakloban na yan? Buhangin o coal? Coal yata yan eh. Diyan nang gagaling yung mismong power ng mismong Quezon eh. Wala dito sa power plant ay 10 kilometers pa tayo. Tarik, palusong. Ayun, ang dagat. Ayan na, ang dagat. Hay! Malapit na. Ang ganda. Ayan na, ang dagat. Nasa tabi na natin. Ayun, ganda. Ang pangalan ng ano to? Ng tulay na to? Caghanopol Bridge. Yan pala ang unang tulay na nadaanan ko dito. Siguro ano na to, Cagsiay 2 na. Kaya kasi nakikitang welcome arch ng Cagsiay 2 eh. Ang nakita ko lang is yung arch na leaving Cagsiay 1. O, Cagsiay 2 na nga. Ito yung barangay eh. Barangay Hall eh. Ayos ang rito, daan. Sementado na hanggang siguro makarating to ng na mismong camping site. Ito, meron pa isa. La Familia de Chavez Farm. Ang layo din pala mula dun sa mismong town proper ng Mauban.
Kasi pag to, dinare-diretso, dito na yung putol ang daan na tatagos kayo ng Real Quezon. O, pangalawang bridge. Anong pangalan ng bridge? Badjao Bridge. Ingat lang pagdating dito kasi may mga konting landslide na kayo madadaanan. Tapos may military checkpoint pala rito. Ayan, katulad niya, no? May lupa-lupa. Kaya dahan-dahan lang. Oh. Oh, yeah. Up, 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 up. Okay, all goods. Tapos may mga umaanod na tubig sa kalsada. Isigurado yung panabi nito madulas. Kaya ingat dito. Lalo't ka uulan lang. Bababa naman. Pag umakit ka, syempre, bababa ka. Ooh. Welcome to Butas-Butas Beach. Oh, meron din pala dito. Hindi nga lang, iiwanan yung motor sa labas. Hindi mo makakatabi sa pagkakamping. Itong napili ni Doc, sabi ko, is yung pwede ang tuktok ipasok na pwede yung mismo ilagay sa mismong beach. Para sa ganun, katabi natin. Pagkatapos ng matarik na akiatin, pagkababa yata nito, andito na mismo yung camping site, Naga Cove. Ito na nga, mayroon naman nakalagay na signage sa labas. Ito na, Naga Cove. Ito isa ay Naga Leisure Farm. Ah, dito. Yung leisure farm. Ayos naman pala eh. Uy. Kami lang yata ang katao-tao dito ah. Kaya maganda na lumakad lagi weekdays. Pag weekend, syempre, marami ng tao niyan. Oo. Tayo po pwesto, Doc. Pwesto lang namin tapos setup na tayo. Lumipat ako dito sa may tabi ng kubo na aming rerentahan kasi yung pwesto namin doon, although may puno siya, may buko. Buti na yung sigurado, buti na yung safe. Ready lang namin yung mga lulutuin namin, no. Ang ganda. Although ngayon kulay brown siya kasi nagulan. Pero kung hindi naguulan, sigurado na kulay berde to or asul. Oh, ang tapang. Oh, ang tapang. Pag pinatulan yan laki-laki niyan. Nagalit na naman ang aking mga alaga. Tapos meron pa ditong pabo, ayan Ano ba, hantingin mo? Akala mo naman uubra ka dyan sa mga yan. Si Jarvis, akala mo naman napakalaki. Oy, Chu! Wait lang, nagagalit na ako. Dun. Nakatapos na rin ako ng setup ko. Hindi na naman natin kailangan gaano mag-setup ng malupitan. Owning lang yung kailangan muna natin ngayon. Kasi meron naman tayong kubo at lamesang gagamitin. Si Doc dun sa loob ng kubo sinesetup na niya yung kanyang tutulugan. Oh, di ba? Alas 5 na ng hapon at lulubos-lubusin na namin yung liwanag para magluto. O, dyan lang muna kayo magluluto lang ako. Mamaya kakain din naman kayo. No, yung binili pala ni Doc na isda. Ano ba yan? Talakitok? Yan ang talakitok. Oo, sariwang-sariwa. Ay, asin pa isang isda sinasabi mo? Ito yung isdang to whom it may concern. Kasi hindi natin alam ang pangalan Basta sabi nung doon, masarap daw iihaw Oh, sa mga nakakaalam, anong isda to? Paki-comment nyo naman. At di namin alam. To whom it may concern. Matutunaw din naman sa loob ng bituka yan. Tama. May dala ka rin pa ng lutuan. Back up. Back up. Okay na itong dala ko. Magsaing muna. At ang aking mahiwagang baul ay nilabas ko na rito. Para mabilis kumuha ng kailangang gamit. Salang na ako ng sinaing. At habang nakasalang ang sinaing, prepare natin ang ating ulam. Wow! Kinamatisang talakitok.
Tapos yung, eto, iihaw lang naman to eh, no? Yan lang, Ano? yan lang lahat ingredients, very simple. Ano ba yan? Pagsasama-samahin, igigisa lang. Oo. Ano yan, one pot wonder, hagis-hagis, kulo-kulo, kain-kain, inom-inom, ganun lang, simple lang. Simpleng luto lang pa ang gagawin dyan eh. Pag nasa camping, dapat hindi complicated ang technique. Ano pa? Ako na, Chachap. Ako na. Eto, may mabilis ako dyan. Teka lang. Ito ang solution dyan para di ka na maluha sa Okay sibuyas. Di ba? Okay yan na. Pagkalagay mo dito, hila-hila lang. Okay yan na. Chop-chop na yan. Tatanggalin ko lang yung balat. Oo, tatanggalin mo lang yung balat. Pero ng kutsilyo. Ito, kutsilyo. Ito, hindi nyo pa nakikita gumamit ang kutsilyo. Oh, double yan. Maalin dyan. Although may ihawan naman dito, pero mas prepare kong gamitin yung ihawan ko eh. Kaya nga namang dala-dala ko, tapos di ko gagamitin, di ba? Yung ating uling na parang tableya. Buti solo pala natin itong lugar mo. Oo nga, pina-exclusive ko. Oh! Alam mo yung technique pati pala sa kanin, mamaya banggitin natin, para hindi sunog yung ilalim. Okay. Pag pag kumulo na, tapos malambot na, i-pull out mo na sa ano. Sa apoy. Ganun din ako. Oo, tapos kumutan mo. Kumutan? Oo. Kukumutan. Oo, nang makapal na, usually ang ginagamit ko, tuwalya. Ay kaso wala akong dalang ano. Di kahit anong tela. Kasi yung heat, pag kinumutan mo, naiinin na maganda. Natutunan ko yun sa Japanese vlogger na nagluluto ng kanin. Kinamada ko na maayos yung ating uling para maganda yung distribution ng init. Siyempre, yung ating torch para mas mabilis siyang suminde. Mabilis lang naman to eh. Pagka sumindi na ang isa dyan, gagapang na yung apoy nito eh. Ito yung kagandahan sa uling na to eh. Lagyan natin ng salt and pepper. Kung kailan nasa ihawan na yun, saka nilagyan. Ang dami. Nilipat ko rin yung ihawan sa ibabaw at nilagyan ko naman ng patungan. May mga asong umaali-aligid, di ba mamaya eh. Habang busy kami dun sa pagluluto matangay pa. Kung pupunta rin nga pala kayo dito huwag kayong mag-alala kung kayo ay maliligo dahil meron naman din ditong CR. Tsaka meron din ditong dirty kitchen. Ang ating sinaing, pinatay ko muna. Ayun. O tapos buhayin ulit natin konting in-in. Yung pinakamahinang apoy. Bigyan ko pala kayo ng tips. Kung ang sinasaing yung bigas ay laging mabilis mapanis, ito yung natutunan ko lang din naman sa asawa ko at ginagawa rin naman namin. Bago namin isaing yung bigas, nilalagyan namin ng suka. Halimbawa, isang cup ng rice is yung takip ng bote ng suka, isang ganun lang. Kung ilan yung cup ng rice, ganun din karami yung sukat ng suka na ilalagay mo. Para pagkulo niya, nandun na mismo, nakahalo na sa tubig mismo yung suka. Mas matagal siyang mapapanis. Yan, nagayat na si Doc Bubuhos mo na lang mamaya. Multitasking, multi-cooking. Etong pinagugasan ng bigas, yan yung magiging sabaw. Okay. Tatandaan ko yung mga tinuturo ni Doc at pag ako'y nag-iisa na lang at ako'y gusto ko magluto, alam ko na kung anong lulutuin ko. Tingnan nyo yung dagat. Lumubog na nga lang yung tulay. High tide na ba ngayon? High tide. Kanina pagdating namin, etong tulay na to, kitang-kita pa yan. Tatawid sana ako papunta roon sa yung buhangin na yun. Bukas tayo tumawid. Bukas low tide. Pag iniikot mo dyan yung merong waterfall na nasa dagat. Dito? Oo. Yun yung nasa dulo ng kalsada doon. Kaya lang, i-hiking trekking mo pababa, medyo delikado. Yung iba ang alam ko, sumasakay na bangka papunta doon. Mula doon? Doon yata sa Mauban Port sila sumasakay. Okay. Para lang mag-tour doon, para makita yung waterfall na nakatapat sa dagat. Alam ko yung iba nagsiswimming doon bukas, bago tayo dumaretso ng uwi, dadiretsuhin natin yung dulo nitong mismong kalsada para marating naman natin. Tapos i-invento tayo ng motor na pwede sa dagat para mag-i-explore. Mapaland, pwede. Nagiging jet ski. Gusto nila sa dikyan pagka ganyan. Ito yung itsura ng lugar na aming pinagkakampingan ngayon. Naga Leisure Farm. Di ba may dala akong asin? Tingnan mo kung gaano kadami yung dala kong asin. Si Doc, bumili ng asin. Tingnan nyo kung gaano ang karami.
Parang dito na yata kami titira eh. Sabi ko, pabili nga ng 10 piso lang ang 10 piso pala sa probinsya Ay, syempre, ganito. Hindi pa natatouch ng inflation itong Quezon Okay na. Pwede na tayo mag-cooking show at luto na ang ating sinaing. Pwede na dito sa lutuan ni Doc Ipatong. O, paano, Doc? Ano ang ating gagawin? Okay. Tapos, mas luluto na mas maayos yung kanin. Mas Yan. malambot. Mamaya, pagbukas nito, imbis na kanin ang laman nito, chicken na. Alam nyo kung bakit chicken? Hindi ko nagkukwento sa inyo. Hindi nakabukas yung camera ko kanina. Habang kami ay papunta pa lang dito, nandun pa lang kami sa Lokban pa lang yun, bago tumawid ng Sampaloc. Si Doc, habang nagdadrive sa harapan ko, biglang may lumipad na manok. Nasagasaan ni Doc. Dumiretso sa gulong ko. As in, dumiretso sa gulong ko. Buti hindi ako natumba. Kaya nga, yun ang doon buti hindi natumba si Doc. Tawa ko ng tawa eh. Akala ko, babalikan pa namin para kunin. Para at yun naman, lulutuin natin. Hindi, may kakain doon. May makakakuha. Eh, yung kasunod ko nga, di ba sa likod ko may motor. Tumigil eh. Mukhang kinuha yata yung nabunggo mong manok eh. Kakainin nyo na yun. Start na natin ang cooking show. Ito, turo lang sa akin ni Doc to ha. Ambis, minute. Ano? Langis muna. Langis! Just enough. Mahinang-mahina na yan. Spices, ano bang inuuna? Bawang o luya? Kahit ano. Sa paglulutong to, kahit ano. Pag nagka-camping, kahit ano. Ayun yung bawang. Pero yung kamatis mamaya, no? Oo. Purpose naman ng pagigisa ay palabasin lang yung oil ng spices. Okay. So, ibig sabihin, pag naaamoy mo na, lumabas na yung oil. Pag may certain amoy yun amoy matamis. Enough na yun kasi pag tinagalan mo, masusunog. Oo nga, masusunog na. Halo-halo lang. Iniisip ko kung kakasya yung naming isda Kasi yan, ang gagawin natin, isa-isa, hot pot style. Okay. This cooking is brought to you by Shipa. Parang ang lae. Shipa gulong no? Tapos ang Kasi Shipa nagdala sa atin dito para makapagluto Ay bro, meron nga palang breakfast ride ang Shipa. Ano ka? Ano ba yan? Thursday lang ang off ko Thursday ka? Thursday ba tatapat? Hindi, weekend. Marilaki. Papunta ng Cafe Katrina. Ayan, tignan mo, umaamoy matamis na, di ba? Mm. Ibig sabihin, kumatas na, pwede nang ilagay yung susunod na ingredients. Anong susunod natin? Kahit ano. Sa camping, walang masyadong rules. Sa bagay. Hindi naman to talagang cooking show na professional ang nagluluto. Ang mahalaga dyan, maluto mo at ikaw ay nasarapan. Pag uminit yan, talo-talo na yan. Lahat mo na. Okay, palambutin lang natin ng konti yung kamatis, tapos lagay na yung sabaw yung tubig lang. Wala tayong takip Kaya, ito na lang takip natin. Hindi malulog. Napakuluan na lang namin. Nalagyan na namin yung isda Hindi mo talaga masasabi yung panahon dito. Ito, umaambon na Kaya ginawa namin, nag-evacuate kami Lipat kami dito sa may mismong harap ng tuktok. In-adjust ko na lang yung mismong owning. Tuloy ang luto. Hop. Tikim time. Kulang salat. Kulang sa alat. Ano? Asin. Andyan yung asin. Ayun yung asin All goods na. Hop. Eto, luto na yung mga ihaw. Malalaman natin yan. Kain na tayo. Bago dumilin. Masya, sige. Sarap Ang naririnig mo lang yung mismong alon ng dagat. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Dear Jesus, dear Lord, salamat nakarating kami ng safe dito. Dinala kami ng gulong ng Shipa. Salamat, Shipa. At kahit malakas yung ulan kanina, nakapagluto pa rin kami. Yung nag-i-enjoy kami pag nagka-camping, luto-luto. So, thank you, Lord, for this day. And thank you for keeping us safe. And sana tomorrow ulit kami. Amen. Kakain na po kami. Amen. In the name of the Father. Kuya, kain. Kain po tayo. Kita na naman ang aso. Woo! Higop ng sabaw. Okay na. Sapot lang. Talakitok. Sakto lang sa akin yung alat. Para matikman nyo yung Anong pangalan? To whom it may concern. To whom it may concern. Hindi natin alam pangalan. Yan, matulog muna. Magpahinga, mamaya kayo kakain, ha? Masaya na naman yung isang yun, pagod. Kapag bukas, malinaw yung tubig, liligo tayo. Pero pagka hindi, adi pass na muna. Marami pa naman darating na panahon. Tapos yung pinakita ko sa bro na sangkap sa sabaw, pag gusto mong gawing Korean yan,
Di ba si Angel mahilig sa Korean? Mm. Lalagyan mo lang yan ng ano, chili paste, soy paste na Korean na bibili sa Korean store. Ayun, ginagawa nila. Lagyan mo lang ng ano, kimchi. No longer the one you want. Time check, 7 PM at nagkukwento-kwentuhan na lang naman kami ni Doc dito. Tapos na rin naman kami kumain at si Doc ayo, sumasyat-syat pa. Naririnig nyo yung ano? Hampas ng alon? Sarap no? Nag-prepare na nga pala ako nung mga kakainin ng alaga ko. At baka malimutan ko pa hindi pa nga pala nakain tong mga to. Tumawag na sa akin eh. Oo. I-copy muna. O dyan. Ubus yan ha? O ito sa'yo Jervis. O dito ka. Ubos ha. Ayoko nang may matitira ha. Enjoy ka naman. Shot! Sige lang. Ato, natira pa kaming isda eh. Dumadaan pala rito mga ano. Tag dito, ano yung dumadaan? Mga nanguhuli ng isda. Isda yata yung pag-iilaw. Yun nandun no. Ikay matulog na. Chismoso ka talaga. Nakikinig pa sa kwentuhan namin ni Doc. O Jarvis, ikay matulog na. Nang pahinanting mo yung pusa. Sarap ng tulog ni Kopi oh. Nakahiga doon sa aking unan. At yung aking battery ng drone ay charge ko sa ating Bluetti AC2A. Buti nadala ko pala to. Sa mga naki-join sa amin, salamat sa susunod. Enjoy naman eh no. Ano pa ba nandito? Soju is like Ano pa yellow. Yellow. Oh, may chocolate ka pa. Panghimagas natin. Gusto mo kainin? Panghimagas natin. Sige, hati tayo. Hati tayo. Chocolate. At niready ko na yung aming pangkape bukas eh. Ate. Chocolate kayo dyan. Sa oras na matutulog na. Ang alcohol na papanis, huwag nyo nga hayaang umabot ng kinabukasan. Sayang. Sayang kasi. Sayang talaga. Ngayon ko lang nalaman yun ha. At mag-camping kayo lagi kasi Good for the mental health. maikli ang buhay. Life is short. Huwag nyo palalagpasin pag may opportunity. Tulog. Ang dalawa kong Sarap kasama. yung drive natin kanina. Feeling ko nasa Hawaii tayo. Hawaii? Nakapunta ka na ba ng Hawaii? Sa picture. Pero kasi diba ang ganda ng kalsada kanina. Sulit. Ang ganda naman talaga kalsada dyan sa Mauban. Para makatulog ka na maayos. Tinanggal ko muna ha. Sige Doc, good night. Sige. Tight. Sleep tight. Ay, may ilaw ka pa ba dito? Wala na agad yun sa ano, solar ah. Bagay. Meron ako, ayan o. Sige. Nakita-kits bukas ng maga. Ang pangulo ko, andun yata. Yan dito. Time check, 11:04 ng gabi. It's time to go sleep na. At hindi naman ako gaano uminom. Sumat lang ako ng isang beses para kay Doc. Maraming salamat Doc ha, sa lahat ng naitulong mo sa akin. At syempre, salamat din sa mga naitulong mo sa aking mga alaga. Lagi ka nandyan Doc. Kita-kits tayo bukas ng maga. Sana ay maganda ang kulay ng tubig dagat. Kahit papaano makapaligo man lang. At kung hindi, edi sa next time na lang. At syempre bukas ay titingnan natin yung mismong dulo nitong kalsada na to dito sa Mauban, Quezon. Sana ipagbigyan tayo ng magandang panahon bukas. All goods. Paano? Mag-good night ka na. Tulog na ikaw. Happy ka na naman. Nakagala ka na naman. Sige, tulog. Gusto ipapahimas pa. Ang diaper mo. Sige, bukas na natin paltan yan. Yan. Ganyan lang yung dalawa. Pagka yung dalawa magkasama eh. Happy together. Good night. Patay ka na ilaw ha. I'm not one of those who easily can open up and let somebody close. No, I'm not one of those who is the center of attention. I'm not one of those. No. Good morning! Mag-alas 6 pa lang ng umaga. Pero tingnan nyo kung gaano kaganda. Yung... Uy! Huwag na maingay. May mga manok. Hayaan mo lang. Tayo magpainit na muna ng tubig para makapagkape. Good morning, Doc. Init na ang ating tubig. Siyempre, dito tayo magtitimpla sa aking kapihan.
Para hindi mabilis lumamig ang ating kape. Meron ako nabiling embudo. Oh, di ba? Na ano rin siya, na ipopold. Para sa ganun hindi siya taco space. Di ba? Hindi tayo nahihirapan sa paglalagay. Sheesh. Easy. Tapos pagkagamit, tiklop. Oh, di ba? Harap, kape-kape. Yun, papakita na yung araw. Kagabi, umulan pa Pero di naman ganun kalakas. Tumigil rin naman. Siya, habang ako ay nagkakape, ako ay magliligpit na rin ng mga gamit. Para sa ganun mamaya, lalarga na tayo para tingnan natin yung dulo ng kalsada na to. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah. Bukas nakapagligpit na. Diyan lang muna silipin lang natin yung kung gaano kaganda yung araw. Hindi ko palalagpasin na hindi dumaan dito kahit na medyo mataas yung tubig. Malalaglag pa. Oh. Ganda. Di man tayo nakapaligo ngayon dito sa dagat, sure naman tayo na may next time pa. Kung hindi lang lumabo yung tubig, maliligo sana kami ni Doc dito Isa pa siguro, dahil hindi ko rin nadala yung life vest. Doon masarap magkape, dadala mo yung upuan mo. Tingnan natin yung dulo ng kalsada ngayon. Alas 7 na rin naman ng umaga. Butit nakapagtiklop na rin ako ng aking mga gamit. Kahit na medyo mamasa-masa pa yung aking owning, pag uwi na lang ng bahay, doon ko ibibilad. Ang magiging problema ng pagka hindi ko pinatuyo siya ng maayos, babaho. Bukod sa babaho, magkakaroon ng amag. Yun lang yung mahirap pagka umulan, tapos nag-impake ka, nabasa pa yung gamit mo. Ano Doc, ready ka na? Siyempre, naka-HL yan. Oh, happy na naman tong isang to. Oh, ano, good to go na. Ayun mga nakangiti na naman. Ganyan talaga yan pagka nakakapag-camping Oh, masaya dahil may mga manok na gustong hunting Tinitingnan-tingnan ko lang din kung baka may nalimutan pa akong gamit Wala naman. Hoy, coffee. Mukhang nagal ka dyan sa manok dyan Sarap na mga tulog nito Himbing na himbing Saktong-sakto, alas 7 pa lang Dok, una-una lang ako dun Maraming salamat at nasolo namin tong lugar na to. Napakatahimik. Ang sarap sa sa pakiramdam na natutulog ka na, nadidinig mo lang yung ng dagat, alon. Ang lalim ng tulog ko rin kaya nauna lang tayo. Susunod naman si Doc explore natin to Tingnan natin yung dulo kung saan nagtatapos ang kalsada ng Mauban. At kung matuloy man na yan ay gawin patagos ng Real, napakaganda. Dahil mas mabilis na ang pagpunta ng north at from north to south. Pero mga ilang taon pa bago mangyari yan. Pero at least ang maganda ron, mangyayari. Yung nga lang, tingnan natin kung maabutan pa natin yun. Yun, dito natin hintayin si Doc. Ito. Ito yung paliko na Sarap ng araw. Hindi pa siya mahapdi sa balat. Katapos ng unos. Panibagong araw. Napakakalmado.
Nakakaingit naman yung mga nakatira dito. Oh. Ganda ng ano eh, pagka gumising ka ng umaga eh. Dito may kubo-kubo rin. Pwede pa yata hanggang dito. Ayan o. Siguro pinaparentahan din to mga to. Ayan, nga nga. Welcome to Casa Perlita. Oh. Ganda oh. Na-enjoy naman ni Jarvis yun. Papi, nandun sa kabila yung view. Diyan ka nandyan sa kaliwa. Wala kang makikita dyan. Yun. Rito, may daan ah. Pwedeng ano yata ito na, mag-camping din dun sa site na yun ah. Eto, andito na si Doc. Umuna na sa akin kanina nung huminto ako. Oh. Ah! Halatang hindi naligo ah. Wow! Ganda. Pero hindi pa ito yung dulo ng kalsada. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda. Boom! Tutok na tutok yung araw oh. Kainitan to. Magre-reklamo to mamaya. Malayo pa ba tayo sa dulo? Sabi nila, malayo pa. Tinanong ko eh. Malayo pa? Ah! Yung daan pala na nakita ko doon kanina. Eto, may mga ano rito nakatira sa baba oh. Oo. Ayun, medyo naging makulimlim at naharangan yung araw ng ulap. Okay, diretso nating tingnan tong kalsada na to. Kung saan tayo dadalhin sa dulo. Ba, matarik na, pakit ng pakit na to. Tarik! Pero kaya, nakaano pa lang ako, segunda eh. Ito na, nag-uumpisa ng maging pagong ang ating tuktok. Ayan, dito, mula dito, tingnan natin kung hanggang saan tayo. Ganito ang andar, 20 ang andar natin. Pero hindi naman hirap yung makina, ramdam ko. Pero na lang siguro dun sa mas mataas pa, oh. Pakit ng pakit eh. Oh, may mga bata rito. Ops, ingat sa mga bato-bato. May mga graba-graba, oh. Grabe, nilalakad lang ng mga bata, oh. Stay lang tayo sa segunda. Pag hindi kinaya, primera. Butit madami-dami pa yung gasolina natin, kalahati pa. Haba-haba pa lang akyatin to. Dito pala, kaya pala mabato kasi yung kalsada ay putol na dito. Ayun na, may mga truck-truck sa harapan. Tapos, ito na mismo yung ano, rough road. Kaya daan-daan lang. At kung makikita nyo, dito sa kinatatayuan natin to, dito sa may tabi, eh merong falls. Siguro may daan naman din papunta rin sa mismong falls na nandito sa may ilalim ng dinadaanan natin na to. Ginagawa pa rin pala rito. Eh natatanaw ko na meron tayong tatawiran na tulay. Which is tatawid tayo ng bundok. Tingnan natin kung hanggang saan pa to. At mukhang itong susunod na dadaanan natin, pagkatawid ng tulay, ay panibagong kalsada na. Oh, biya. Oh. Oh. Tingnan natin, teka lang. Wala pang pangalan yung bridge, no? Huminto na kami dito sa mismong tulay dahil nakita namin na matarik at saka hindi kami sigurado kung okay lang ba yung motor ni Doc na puntahan nyo kasi medyo delikado eh. Pero nakita ko naman sa drone, kung makikita ninyo na putol din yung kalsada. Tapos yung kabila naman niya pinagpatuloy yung paggawa ng kalsada. And dire-diretso, merong rough road na naman and makikita na ang dulo ay yung sa may ginagawang isa pang tulay kung saan tatawid ulit ng bundok. Ang tarik ng bababaan natin, no? Madulas. Kaya nga eh. So, nakahampas loopers ako. Kasi, nakikita nyo, sobrang tarik namin yun, no? Sobrang taas namin. Eh, yung gulong ko, hindi dual sport. Dumudulas. Tsaka medyo bumabalik kay Doc yung nangyari nung general na car namin eh. Lumipad na. Lumipad siya dun eh. Kaya ngayon,
tutulungan ko muna si Doc na ibaba hanggang doon sa may kalsada tong motor niya. At hindi rin gaanong abot kasi tiptoe si Doc dito sa motor niya Teka lang. Nakaprimera ka na? Pagka ramdam mong bitaw clutch Saan ba parang papaling dito ako sa kaliwa. Yung bigat mo laging dito sa akin para kaya kitang saluhin. Dahan. Sige, nakalalay ako. Nakaapak ka naman sa preno sa likod no? Hindi ka nakaapak? Hindi ako aabot Ano ko sana, parang dito yung bigat mo nakaapak ka kahit papaano medyo bumibilis. Kaya para dito sa akin ang bigat mo, mo yung paa mo sa foot brake. O halimbawa mang nawalan ka ng balance, sa akin ka maalalayan kita. Ito yung nakakatakot na part, yung malalaking batong ganyan. Ayan nga nakakatakot. Kaya sa mga gusto ring puntahan itong medyo dulo ng Mauban at Real, humanda na kayo sa ganitong dadaanan at delikado. Make sure dapat talaga naka dual sports tire kayo. Doc, doon ka dumaan at pag ganun tong kabila teka lang, sige. Sige, abot ko. Sige, kaya kitang alalayan. Ayan. Apak-apak sa preno Ito, madulas Sige. Lalaki ng bato, madulas. Ramdam ko, dumudulas yung gulong Ayun. Op. Basta pagka medyo bumibilis, tapak. Feeling ko, semplang talaga ako kanina kung maandar yung makina. Dahan. Kaya mo na yan? Sure ka? Thank you. Sige. Dahan. Babalikan ko na yung tuktok. Dahan. Okay, all goods. Naibaba na natin si Doc. At binalakan ko na yung tuktok. So dito pala sa tulay na to, meron daan dito na papunta ron sa baba. Ayun, may entrance fee nga 20 pesos na nakalagay Kung saan, dito nang gagaling yung tubig na nakikita nating pulse dito sa may ilalim ng kalsada. Hindi ko lang alam kung may daan pa dyan papunta pababa doon sa mismong falls. Mag-umpisa na magtrabaho yung mga nandito. Sa susunod na pag bumalik tayo dito, siguro mas malaki na yung naging improvement sa ginagawang kalsada rito at tatry nating daanan na yung mismong pinakadulo, yung sa may ginagawang tulay. Siguro naman sa araw na yun, tapos na yun. Pwede na rin tawirin yung tulay na yun tulad ditong tulay na nandito. Ngayon na okay na si Doc, nandun na sa baba, tayo naman. Dahan-dahan lang tayo. Ang gandang pagmasdan ng dagat habang pababa. Okay lang kayong dalawa? Siyempre kailangan nating tansyahin kung saan tayong dadaan dito. At merong hindi pantay. Pag nakatungtong na tayo ng kalsada, all goods na to. Dire-diretso tayo nito pa uwi. Okay, thank you Lord. Delikado, may malalaki pang bato. Teka lang. Pag gantong pababa, para di bumulusok, engine brake lang. Hanggat maaari, hanggang sa segunda lang yung cambio. Para pigil yung pagbulusok pababa. Sana na-enjoy nyo yung ating camping dito sa may Mauban, Quezon. Sa may Naga Leisure Farm. At nabusog ko yung mga mata ninyo sa pag-explore natin nitong Mauban. Dito sa may Real Mauban Road na to. Yung papunta sa dulo na patawid mismo ng Real Quezon. So paano, kita-kits na lang ulit tayo sa susunod nating Tuk Tuk Life Camping and Adventures. So ride safe and stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Aywa!